Welcome back to this channel. We really love property investing, lalo na itong residential property. So we have a few investments dito sa Melbourne, Australia na pinapaupahan natin. We diversify our portfolio din. So we have investment in shares as well as itong paborito kong product na exchange traded funds. Pero kung mapapansin ninyo, kayong nanonood ngayon kung investor ka, medyo pahirap ng pahirap umutang sa bangko. Hindi lang mataas ang interest rate, kundi sasabihin ng bangko na hindi ka na makakautang, maaaring malaki na yung utang mo. Ang problema niyan is kung may nakita tayong magandang opportunity, di ba? Kung nga property, good buy na, maganda na talaga siyang bilhin, pero hindi tayo makahiram sa bangko. Ano ang ginawa ko? Yun ang pag-uusapan natin ngayon, Ang title ng video na ito ay I Stopped Investing and We Overpaid Our Mortgage. Ano ang nangyari doon? So kung bago ka sa channel na ito, ako si Rom, a licensed financial advisor, accountant, and tax agent dito sa Australia. Paano ako nag-arrive doon sa overpaying our mortgage kaysa sa pag-invest? So yun ang isi-share ko sa inyo. Naggawa ko ng 3 scenario para makatulong sa aking pag-analyze kung ano pa talaga ang magandang gawin. Actual na purchase ko ito, So ang last na purchase ko is our residential property, yung principal place of residence. Pinaupa namin yung dating tinitirahan namin and we moved to tropical area dito sa Queensland. So we purchased medyo mura yung nabili naming property, worth 510,000. Pero ang hiniram lang namin ay 430,000. 6.64 ang interest rate and 30 years to pay. Typical, di ba? Alam niyo na ito, kung investor ka, typical mortgage, o kung nauutang ka. So, scenario number 1, tinanong ko sa sarili ko, hirap na mag-invest, Meron kaming extra 2,000. So, yun ang ginamit ko in this scenario, So, assuming na meron kaming extra 2,000 na after our living expenses and paying all our investments, may natira pa. So, scenario number 1 ang ginawa ko is, paano kaya kung instead of investing in shares man or property, ibayaran ko na lang kaya ang mortgage ko. So, sa utang ko na binanggit kanina, sa 430,000 na utang, at 6.64, 30 years to pay, ang monthly payment yan is 2,701 per month, So, lagi ko ginagawa, instead of monthly repayment, ginagawa ko siyang fortnight. So, ang fortnight dyan na repayment is 1,351. So, straight away, na-reduce ang term. Wala ka pang ginawa, no extra repayment. Na-reduce ang term from 30 years to 24 years and 8 months. And you will save 124,722 in interest. Diba? May extra kaming 2,000. What if every fortnight, bayaran namin ng extra ng 1,000, Diba? 2,000 ang extra namin na pera. So, alam nyo ba, na by doing that, ang mortgage namin, instead of 30 years, ay magiging mortgage free na kami in 9 years and 6 months, and we will save 429,504. So, anong nangyari after 9 years and 6 months? Si Rom at ang pamilya niya ay nakatira sa bahay na walang utang, and assuming na nag-appreciate ang property ng on average 6% per year, although majority ng properties is nagdodoble siya in 10 years, di ba? Let's be very very conservative. So si Rom, after 9 years and 6 months, nakatira sa fully paid na bahay na maaring 913,000 na ang value at wala akong utang. So scenario number 2, what if imbis na ibayad ko sa mortgage, i-invest ko na lang sa ASX 200. Ang return nito, on average, is 8% per year. So, gumawa ako ng calculation sa senaryong ito. 2,000, first investment ko, and I put 2,000 per month then. So, after 10 years, After 10 years, ang pera ko na yun ay naging 351,995. Pero, dahil hindi ako nagbayad ng extra sa mortgage, meron pa rin akong utang. Ang utang ko is 332,355 pa. Pero, maring ang tinitirahan ko is 913
na, di ba? So anong nangyari under scenario number 2? Si Rom at ang pamilya ko ay nakatira sa 913,000 na bahay, pero may utang pa na 332,355, pero meron akong investment sa shares na ang value niya is 351,995. So kinumpare ko yung dalawang scenario. Parang sa scenario number 2, parang better ako ng 19,640. Halos wala siyang difference, no? 19,640. Pero sabi ko parang okay pa rin ang scenario number 1 dahil pag binenta ko tong shares na to, I'll pay capital gain stocks din, di ba? So gumawa rin ako ng scenario number 3. Sabi ko, what if i-refinance ko itong bahay ko na binili nito? Anyway, ang value niya actually ngayon is 600,000 na, no? 430,000 ang utang. So bakit hindi ako kumuha ng 50,000 at bumili ng isang bahay pa? So gumawa ako ng ganun ding scenario. So ang 430,000 ko na utang is magiging 480,000. Ang repayment ko dyan is magiging 3,137 na per month instead of 2,701. So bumili ako ng investment property under the scenario 3, no, na worth 500,000. So manadagdagan pa ulit ang repayment ko na 3,141, although there's a 2,000 rental income, no, na makatutulong sa pagbayad ng utang. So after 10 years, ito ang magiging scenario ko or sitwasyon ko, no, under this scenario number 3. So meron akong isang property na worth 913,000 yung tinitirhan ko na may utang pa dahil nga hindi ako nagbayad ng extra, di ba? Pinili ko ng property na worth 409,635 pa ang utang ko. Net asset in that property 1 is 503,365. So, di ba bumili ako ng another investment property? Ang 500,000 is naging 980,000 na yun after 10 years. Pero may utang din, no? 426,704. Net asset of 553,296. Napapansin mo, di ba, yung power of leverage, no? So, dalawang property na ngayon ang nag-appreciate in value. So, net asset mo is 1,056,661. Parang natalo niya or better ng 143,661 yung scenario number 1, yung nagbabayad lang ng mortgage, which is correct, no? Kung titingnan mo lang yung asset and liabilities, no, yung purchase and appreciation at saka yung utang. Ang problema kasi dito, marami nagkakamali as investors dahil they look straight away doon sa potential ng property, yung pagtubo niya, no. Ang problema kasi in this scenario, di ba, 2,000 na extra namin with the increase of repayment sa first property and then bibili namin ng investment property, gakaroon ng parang tinatawag na stress sa budget namin, maring hindi namin kakayanin. Kung investor ka na nanonood ngayon, no, kung katatapos mo lang gumawa ng tax return, maaring ang property on average is naglulus ng 25,000 to 30,000 per year. Kasi, di ba, if we use a negative gearing na strategy. So, imagine that, di ba, no? The increase of repayment as well as loss on that property. Kasi hindi lang kasi bangko ang binabayaran natin pag may investment property. Binabayaran natin ng council rate, water, mga professional fees natin, no, management fee, land tax. So, kasama yun supposed to be sa pag-analyze nyo rin kung kaya or hindi. So, sa sitwasyon namin that time under scenario number 3 is hindi kaya. So, wag natin siyang pilitin. So, ano ang nangyari after choosing that scenario number 1, no? So, we decided to not to invest but overpay our mortgage. May video ako dyan na ginawa, no, why we are paying our mortgage as quickly as we can, no. So, after that making that strategy, no, so ang naging sitwasyon namin by overpaying that mortgage is yung 430,000 namin na utang is naging 360,000 na lang. So we paid an extra 70,000 for more than 1 year na ginagawa namin, and we have a redraw worth 58,000, no. Hindi lang 2,000 ang binayad namin per month dahil na-excite kami sa benefit, no, kasi pag na-fully paid namin ng mortgage in 10 years, meron kaming savings na 429,504. So the money you save is also the money you earn. Yung strategy ko na ito na overpaying our mortgage ay mayroong advantage and disadvantages din, no. So every strategy naman yata is mayroon siyang pros and cons. Unahin ko yung advantages ng ginawa namin, una dyan is guaranteed return.
di ba? So, ang utang kasi namin is 6.64%. So, kung mag-extra repayment ako 1,000 per fortnight or 2,000 per month, as if there's nagre-return ng pera ko ng 6.64%. At it's guaranteed siya, di ba? No? Number 2 advantage is it's easy to build an equity pag nag-extra repayment ka na magagamit mo in the future. In this scenario, di ba, nagkaroon kagad kami ng redraw na worth 58,000 dahil nga nagbabayad kami ng extra, no? And then, number 3 na advantage sa ginawa ko is yung emotional advantage. So, of course, being a mortgage-free in 10 years, o maaaring mas mababa pa dyan, no, if we keep on paying extra then on top of that 2,000 savings. And then, emotional advantage, having that easy access sa pera namin, no, na alam ko na meron kaming 58,000 na redraw dyan, ano, we can access that. A sort of parang emergency fund din. Ano naman ang disadvantage ng strategy na ginawa ni Roma, no, to make it balanced din sa discussion ito, so para makatulong sa inyo sa pag-analyze din kung ano ang gagawin niyo. Ang disadvantage, of course, is the 6.64 na savings natin na sinasabi kong yun din ang guaranteed return is not the best return, no. The 6.64 can easily be beaten by other products, no. Maaring it could be beaten by other property. ASX 200, no, 8%, Vanguard, VGS na ETF 13% yan, Nasdaq 100, no, maaring close to 20% return yan. So yung ginawa ko is not the best return na makukuha. Number 2 disadvantage niya is if we overpay sa mortgage namin, parang na-overexposed ako sa property investment, di ba? Doon din ako nag-i-invest, di ba, sa bahay ko. And if something wrong happens in the property market, hindi diversified ang aking portfolio. And number 3 disadvantage nito, I invest in liabilities, di ba? Sabi ni Robert Kiyosaki, di ba, ano, your family home is not an asset, it's a liability. Diba? No? What if something wrong happens sa trabaho ko? Yung bahay kasi is may kanya-kanya pa rin, may expenses pa rin siya eh. Diba? No? Maintenance, repairs. If you don't have an income, ano gagawin mo sa bahay? Ibebenta ba? So that's the disadvantage then of that strategy. Kayo, ano ang gagawin ninyo? Kung meron kayong extra, mag-i-invest ba? Or overpay yung mortgage ninyo? Ano? So kung may natutunan ka sa topic na ito, hit like and subscribe para makita nyo ulit ako next week. At kung sa tingin mo ay meron namang kapamilya ka, kaibigan, no, or kapuso na magbe-benefit sa video na ito, i-share mo ito sa kanya. Kita-kits ulit next week. Bye!